Papalapit pa lang ang palaboy na matandang si Mang Gibo ay nakasimangot na ang may-ari ng karinderya na si Carmen. Ayaw na ayaw kasi niyang nakikita ang matandang palaboy sa kanyang kainan dahil nga marungis ito at laging may dalang sako ng basura. Dahil dito ay maraming parokyano ng karinderya ang nandidiri. Papasok pa lang ng karinderya ang marungis na matanda ay agad itong itinaboy ng ginang. "Umalis ka rito, tanda, at hindi ka pwedeng kumain dito. Alis ka riyan. Nasusuka ang mga parokyano ko sa'yo." Bulyaw ng ginang. "Magbabayad naman ako. Gutom na kasi ako at dito lang ako nakakabili ng murang pagkain. Kahit kanin at sabaw lang. Bibilisan ko na lang kumain." Pakiusap pa ng matanda. Kahit anong pakiusap ni Mang Gibo ay ayaw siyang pahintulutan ni Aling Carmen. Ilang sandali pa ay nag-abot ng isang tasang kanin na may nakaibabaw na ulam ang anak na binata ni Aling Carmen na si Carlo sa matandang palaboy. "Bakit mo siya binigyan ng ulam? Wala namang ibabayad ang matandang yan. Saka binigyan mo pa ng mangkok. Ayaw nga ng mga kumakain dito sa karinderya ang amoy ng matandang yan. Baka mamaya ay mawalan pa tayo ng customer." Galit na sambit pa ni Aling Carmen. Tumalikod ang binata at pagbalik ay may dala itong upuan para sa matanda. Inilagay niya ito sa labas ng karinderya. "Dito na po kayo kumain para wala na pong masabi pa ang ilang mamimili. Maglalabas din po ako ng maiinom nyo. Sandali lang po, tatang," wika pa ng binata. Dahil sa ginawang ito ng anak ay labis na nag-init ang ulo ni Aling Carmen. "Talagang sinusway mo ko, Carlo. Kapag wala nang kumain sa karinderya natin dahil sa ginawa mo, ay patitigilin kita sa pag-aaral." Sigaw pa ng ina. Ngunit hindi ito nakapigil kay Carlo para pagsilbihan ang matandang palaboy. Madalas kasing matanaw ni Carlo ang matanda na nagbubungkal ng basura. Kapag lalapit ito sa mga kabahayan at ibang tindahan, ay lagi itong itinataboy. Kaya hindi niya maiwasan na sundan ito. Nakita niyang nakatira lamang ito sa lansangan. Gawa lang sa pinagtagping-tagping lona at lumang kahoy ang tinutuluyan nito. Naaawa si Carlo sa kalagayan nito dahil matanda na, ngunit kailangan pa ring magbanat ng buto para mabuhay. "Tatang, araw-araw po ay magtungo kayo rito at ako nang bahala sa inyo," saad pa ng binata. "Maraming salamat sa iyo, iho. Pero ayaw kong mapagalitan ka ng nanay mo. Saka isa pa, ay may sapat naman akong pambayad kahit pa paano," saad pa ng matanda. "Ayos lang po ako. Sanay na po ako sa bunganga niyang sinanay. Kung ayaw niyo po na makita ng nanay ko, ay hintayin niyo na lang po ako sa may kanto ng ganitong oras. Dadalhan ko po kayo ng pagkain. Nang sa gayon, ay hindi niyo na inaalala ang ilalaman sa inyong tiyan sa araw-araw." Wika pa ng binata. Hindi naman nakatanggi rin si Mang Gibo. Malaking tulong nga ito para sa isang matandang tulad niya. Araw-araw ay nakikipagkita si Carlo kay Mang Gibo upang abutan ito ng pagkain. Minsan ay binibigyan niya rin ito ng pinaglumaang damit at iba pang pangangailangan. Kahit na galit ang ina sa ginagawang pagtulong ni Carlo, ay hindi nagdadalawang isip ang binata. Hanggang sa isang araw ay hindi na nagpakita na lang basta si Mang Gibo. Labis ang pag-aalala ni Carlo sa matanda. Papunta sana ang binata sa bangketa kung saan nakita niyang nakitira si Mang Gibo, ngunit napigilan siya ng malakas na hiyawan sa karinderya. Dali-dali siyang tumakbo pabalik ng karinderya at doon ay nakita niya ang inang si Carmen na nakahandusay sa sahig. Humingi si Carlo ng tulong upang madala ang ina sa ospital. Nang masuri ng mga doktor ang ginang, ay nalaman nilang may tumutubo raw itong tumor sa utak. Sanhi upang maparalisa ang ginang. Hindi alam ni Carlo ang kanyang gagawin upang sagipin ang buhay ng ina. Dahil sa mahal ng mga gamot at malaki ang gastos sa pananatili sa ospital ni Carmen, ay naubos na ang ipon ng mag-ina. Hindi naman makapagtinda si Carlo dahil ang ina niya ang nagluluto sa kanilang karinderya. Maging ang pwesto nga nilang kainan ay nagawa na ring ibenta ng binata upang may maipantustos sa pangangailangan ng inang may sakit. Subalit, lalo pang nabagabag si Carlo nang sabihin sa kanya ng mga doktor na kailangan maoperahan agad ang kanyang ina. Kung hindi, ay maaari na itong mawala. Nang mga panahon na iyon,
ay hindi alam ni Carlo ang kanyang gagawin. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng malaking halaga upang may pagamot ng kanyang ina. Nagpunta si Carlo sa maliit na simbahan ng ospital at doon niya inilabas ang kanyang mga daing. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko dahil mawawala lang ang nanay ko nang dahil sa wala kaming pera. Panginoon, tulungan mo po kami. Mariing sambit ni Carlo. Maya-maya ay narinig ni Carlo na ipinapatawag siya ng mga doktor. Agad siyang bumalik sa ospital para kausapin ng mga ito. Sisimulan na namin ang operasyon sa iyong ina. Wala na tayong sasayangin pang oras dahil baka kung ano pang hindi magandang mangyari. Saad ng doktor kay Carlo. Ngunit wala po akong pambayad sa operasyon, Dok. Hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng pera. Umiiyak na wika ng binata. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Huwag ka nang mag-alala sa lahat ng gastos, iho. Ako na ang bahala. Saad pa ng matanda. Ngunit wala po akong ibabayad sa inyo, Ginoo. Nawala na po ang lahat sa amin simula nang magkasakit ang aking ina. Dagdag pa ni Carlos. Hindi mo na ako kailangan pang bayaran. Bayad na ito ng mga pagkain ibinigay mo sa akin. Labis na nagtaka si Carlo. Pagkain? Manggibo, kayo po ba yan? Gulat na wika pa ni Carlo. Ako nga, iho. Ako nga ito. Ang matandang pulubi na lagi mong tinutulungan. Saad pa ni Manggibo. Ngunit paano pong nangyari yun? Hindi po ba't sa lansangan lamang kayo nakatira? Paano kayo nagkaroon ng malaking pera? Pagtataka pa ng binata. Matagal na akong nawalay sa aking pamilya. Hindi kasi ako naging mabuting ama sa kanila. Pero hinanap nila ako at binigyan muli ng isa pang pagkakataon. Kaya ngayong maayos na ang aking buhay, ay ikaw naman ang gusto kong tulungan. Nais kong ibalik sa iyo ang kabutihan na ginawa mo sa akin noong ako'y walang-wala. Hindi ka nagdalawang isip na tulungan ng isang matandang tulad ko. Napakabuti ng iyong kalooban. Saad pa ng matanda. Kaya po pala hindi na kayo biglang nagpakita sa akin. Masaya po ako sa lahat ng magandang nangyari sa buhay nyo. Masaya po ako para sa inyo dahil kasama nyo na ang inyong pamilya sa wakas. Samantalang ako ay nangangamba. Si nanay na lang po ang tanging kong pamilya at nasa malubha pa siyang kalagayan. Ang nais ko lamang po ay dumilat na siya nang sa gayon ay tuloy-tuloy na ang pagbuti ng kanyang lagay. Pahayag pa ng binata. Huwag ka nang mag-alala dahil gagawin ng mga doktor ang lahat upang iligtas ang nanay mo. Huwag kang mawala ng pag-asa, Carlo. Hawak ng Panginoon ng kamay ng nanay mo. Saad pa ng matanda. Sinamahan ni Manggibo si Carlo habang hinihintay na matapos ang operasyon sa kanyang ina. Makalipas ang 8 oras ay masayang ibinalita ng mga doktor na naging matagumpay ang operasyon. Natanggal na namin ang tumor sa utak ng iyong nanay, Carlo. Tinatanggap ng kanyang katawan ng mga gamot, kaya malaki ang tsansa na bumuti ang kanyang kalagayan. Mabuti na lang ay naoperahan siya kaagad. Walang mapaglagyan ng kaligayahan na nararamdaman ni Carlo ng mga sandaling iyon. Buong akala niya kasi ay tuluyan na siyang iiwan na kanyang ina. Ilang linggo lang ang lumipas at unti-unti nang bumuti ang lagay ni Aling Carmen. Nang tanungin niya si Carlo kung paano siya nito naipagamot, ay hindi siya makapaniwala sa sagot ng binata. Ang matandang palaboy na laging pumupunta sa karinderya ang nagbayad ng lahat ng ito. Hindi ko akalain na malaki pala ang may tutulong niya sa ating buhay. Nagsisisi ako ngayon dahil sa mga nagawa ko sa kanya. Mabuti na lang at naging mabait ka sa kanya, anak. Pinagpala ka talaga ng Panginoon. Saad ni Aling Carmen. Humingi ng patawad si Aling Carmen kay Manggibo. Agad naman siya nitong pinatawad dahil naging mabuti naman ang pagtrato sa kanya ng anak nitong si Carlo. Labis ang pasasalamat ng mag-ina sa matandang si Manggibo. Hindi akalain ni Carlo na ang simpleng pagtulong pala niya sa matanda ang magiging susi sa pagdugtong sa buhay ng may sakit na ina.